Okay. Ay, Pastor Chen. Hello. Kamusta, brother? Oh, Pastor Chen, mayroon akong hingi lang sana ako sa inyo ng ng advice ko ano yung may advice niyo kasi may kilala ko na nagloko yung asawa. Humingi sa akin ng payo. Hindi ko naman mapayuhan dahil binata ako. Kaya sabi ko sa kanya, pumunta na lang sa barangay. Aha. At doon humingi ng payo kung ano yung gagawin. Aha. Ngayon, siyempre, naging palaisipan sa akin yun. So, ano ba yung dapat natin may papayo sa mga katulad na gano'n? Kasi marami ngayon ganyan eh. Tama yun. Nagkakaroon nagluloko yung asawa, hihiwalay sila. Normal na nangyayari sa kapanahonan natin. So kayo, ano bang mai-advise niyo sa mga sa kakilala ko? Sa buhay kasi ng tao, hindi mawawala sa isang mag-asawa ang nag-aaway. Kaya ngayon, kung tayo ay nasa ganyang kalagayan, hindi dapat mauwi kagad sa paghihiwalay. Kasi kung mauwi sa paghihiwalay, kawawa naman kung meron kayong mga anak. Dahil ang maapektuhan yan, yung mga anak. Kaya ngayon, kung merong hindi pagkakaintindihan, dapat alamin natin kung ano ba ang pinakatalagang buod ng problema. Karamihan sa mga problemang nagiging dahilan at nagkakahiwalay ang mag-asawa, yung lalaki o yung babae ay merong kinakasama rin o merong kabit. Siyempre, sa ganitong kalagayan, talagang magulo yan. Kasi may third party. Kaya ngayon, ang dapat natin ibigay na payo dito sa mag-asawa, para hindi naman matungo sa paghihiwalay, yung sasabihin natin sa kanila na pag naghiwalay kayo, hindi makakabuti yan sa mga anak nyo. Sila laki ang mga anak nyo na mga barambado o mga loko-loko mga tao. Kasi mag-rebelde yan eh. Kaya ngayon, kung masasakripisyo nyo yung inyong mga kabit, i-maintain nyo itong relasyon nyo. Panatilihin yung buo ang inyong pamilya. Huwag niyong pilitin na wasakin sa pamagitan ng mga taong nasa inyong likuran. Dahil yung mga taong naman yan, hindi naman dumating sa buhay niyo yan para magkaroon ng kaligayahan kayong tunay. Bagkus yung mga taong yan, dumating sa buhay niyo, nagbigay lang ng kaguluhan at ang nakakalungkot, mawawasak ang inyong tahanan. Yang mapapayo sa kanila, mag-usap sila. Huwag lang daanin sa dahas o huwag lang daanin sa paghihiwalay. Pag-usapan nila at bigyan nila ng uwang ang bawat isa. Kasi lahat naman tayo nagkakamali, no? Gawin naman natin dahilan, siya ang mali, tayo ang tama. Siya naman ganun din, siya ang mali, siya rin ang tama. Lahat tayo nagkakamali. Ang mahalaga ngayon, magkaroon ng pang-unawa, unawain ang sitwasyon. Ngayon, kung sila ay mananampalataya, kung sila ay mga tunay na Kristiyano, lumapit sila sa kanilang pastor, para turuan sila ng tama. At kung lalapit sila sa pastor, sigurado ako, ipagpe-pray sila para mabuksan sila sa katotohanan at makapag-decision sila ng maayos. Kaya para sa akin, dapat kung ano man ang kanilang mga problema na nararaanan, ayusin natin sa mabuting paraan at sa mapayapang paraan. At wag tayo mag-decision na maghiwalay tayo sapagkat ang ibubunga lang nito ay kaguluhan. Sana manatili silang nagmamahalan at mabuo ang kanilang pamilya. Maraming salamat, Pastor Chen. Napakaganda ng iyong mga pinahayag at nawa sa ating mga taga-subaybay na makita nyo talagang kailangan po talaga yung nag-uusap. Oo. Pag-usapan mo na ang lahat bago humantong sa hindi magandang bagay. At nawa kayo ay rinagpala sa mga bagay na ating narinig sa araw na ito. Amen. Oo, tama po yun. Kaya, di ba? Hindi naman na kalooban ng Diyos na ang mag-asawa naghihiwalay, no? Oo. Kasi ang pinakamaganda talaga, tayong mayroong asawa, mahalin natin yung ating asawang babae nang gaya ng pagmamahal natin sa ating katawan. Ganon din yung babae, magpasakop siya sa atin gaya ng pagpapasakop na sa ating Panginoon. Pag ganyan po ang ating relasyon, ang pamilya po natin o ang tahanan po natin magiging masaya. Kasi lahat tayo ay nagpapamalas ng pag-ibig sa isa't isa. Huwag niyo kalimutan, ang
ang tamang pundasyon ng tahanan ay si Kristo. At yung si Kristo ang sa inyong tahanan, meron kayong kaligayahan sa inyong buhay. Amen. Pagpalain kayo ng Diyos sa ating mga napag-usapan. So, narinig nyo, mga, ano, mga viewers, no, na sa buhay mag-asawa, malaking bagay po yung nag-uusap po muna. Pag-usapan yung problema at hindi, at dapat nasa gano'n, makita nyo kung ano magiging resulta nun. Tsaka number 1, kawawa naman talaga pag nagsiwalay mag-asawa, mga anak. Amen. Kaya marami mga anak din ang nalalagay sa hindi magandang Pariwara. napapariwara dahil nga rin din sa kanyang desisyon ng mag-asawa. Tama. Kaya hindi na lang natin kung ano yung pinayo sa atin ngayon na mag-usap, maigi, pag-usapan kung ano talaga ang problema at hanggang maaari, pagpasako, pagmahalan ng mag-asawa. Amen. Tama yun. So, yun guys, maraming Sige, salamat. Salamat sa inyo. Salamat. Guys. Salamat. Paalam. Bye. Paalam.